Ang panganib na dulot ng magnetite mining ay di lamang nangyayari sa Bugwey. Laganap ito sa buong lalawigan ng Cagayan. Rumaragasa ang alon sa dulong bahagi ng Apari. Sa panahong malakas ang alon, tanging ang mga sand barrier na ito ang nagsisilbing proteksyon ng mga residente laban sa hampas ng tubig. Pero nagbabadya ng maubos ang proteksyon na ito. Ilang metro lamang mula sa tabing dagat, isang magnetite mining site ang aming natuklasan. Di tulad ng sa Bugwey, ang minahan dito may sariling makina at mga traktora. Baka sa paligid ang mga black sand na hinukay. Nang araw na iyon, namataan namin ang pag-aalma ng ilang residente laban sa minahan. Si Mayor! Si Gobernador! Mas ka na yan, Gobernador! Batas ka naman sa eksekutina! Bakit sumisisi kayo sa akin? Ano kasalanan namin? Inirereklamo ng mga residente ang unti-unting pagkaubos ng sand barrier na nagsisilbing harang upang di pasukin ng tubig ang mga kabahayan at pananim. Dito po sa amin, wala pang mining, binabaha na po kami pag bumabagyo di mas lalo na po pag mamining dito sa amin kasi ito po sa amin, critical area talaga nauubos, taon-taon po metro-metro ang paglapit ng dagat Ganun po dito sa amin, ganun po ka-critical. Kaya ayaw na ayaw po namin yun na mamining dito sa amin. Malinaw raw na ang minahan ay nasa loob ng 200-meter prohibited zone for mining. Napag-alaman naming Philippine Mining Group and Holdings Incorporated ang kumpanyang nag-ooperate ng minahan. Tumanggi magbigay ng interview ang opisyal na aming namataan sa lugar. Kung may reklamo, sabihin. Ayon kay Mayor Tumaro ng Apari, sa kanyang pagkakaalam, walang nag-ooperate na magnetite mining doon. Noon may sulat sila sa akin. Dahil ang sabi nila sa sulat, meron na silang permit, meron silang ECC, at may mga dumating silang equipments, gusto nilang subukan kung okay ba equipments nila. So binigyan ko sila na pwedeng gamitin nyo yung equipments nyo sa limited time lang, and may mga representative kami kako. Pero aminado siyang binigyan ng small-scale mining permit ng provincial government ang mining company. Questionable ito ayon sa kalikasan, People's Network for the Environment. Di ka dapat gumamit ng mga heavy machinery. Tapos makikita mo dun sa actual, gumagamit ng mga traktora, minsan nagpapasabog pa. Hindi mga small-scale mining operation to. Diba? Ito, pinagtatakpan na lang. No? Dagdag pa ng kalikasan PNE. Mas madaling makakuha ng small-scale mining permit dahil hanggang sa level lang ito ng provincial government. Kaya naman tila inaabuso ng ilang mining companies. Kadalasan daw, may small-scale mining permit pero large-scale mining naman ang operasyon dahil gumagamit ng makina at traktora. Mas mabilis ang proseso pag mag-a-apply ka ng small-scale mining permit. At the same time, mas maluwag yung mga requirements kasi hindi ka masyadong hinahanapan ng mga legal na dokumento. No? At dito, dahil hinahabol nga nila yung mabilis, yung mataas na presyo sa merkado, ay agad sila, nakakapag-operate. May mga, 2 buwan, pwede na silang mag-operate dun sa communities, no? If an investor can fulfill all the necessary requirements of law for him to operate a mining claim, he has all the right to operate it. Maaaring konektado raw ang iba't ibang operasyon ng magnetite mining sa probinsya ng Cagayan. Kadalasan, mga dayuhan daw ang utak nito, ayon sa kalikasan PNE. Ang karaniwang modus operandi ng mga dayuhang korporasyong ito, particular doon yung mga Chinese and mga Koreans, even Australians, ay nakikipagkuntsabahan sa mga Filipino corporations at sa mga ilang korap na opisyal dito sa gobyerno. Sa bayan ng Lalo,
namataan namin ang mga barkong ito sa gilid ng ilog na tila mga Chinese vessel na mukhang nakaantabay. Sa tabi ng mga barko, naroon ang mga operasyon ng minahan. Sa pamamagitan ng makina, iniiwalay ang purong magnetite sa nakolektang black sand mula sa iba't ibang lugar sa Cagayan. At ang basura ng minahan, diretso sa dagat. Ayon sa parish priest ng Lalo, maging ang ilog ng Cagayan na mayaman din sa magnetite ay di rin pinatawad ng mga mining companies. Yung sa barko, naku sinisip-sip nila yung mga sa buhangin na kailangan nila. Kaya ang nangyayari, sinisip-sip lang at perhaps sa riverbed nagkakaroon ng mga nabutas. Based also on the statistic and records of Mines and Geoscience Bureau, more than 95% of our mineral products, particularly metal products, are exported abroad. And yung magnetite, hindi exempted dito. Ayon sa DNR, kailangan ng mas matinding pagpapatupad ng batas hinggil sa mga tinatawag na prohibited zones for mining. Iniimbestigahan na raw ng ahensya ang issue ng pagmamaniobra sa mga regulasyon ng pag-i-issue ng small-scale mining permit sa mga lalawigan. And we're working out with the Supreme Court and the Green Courts so that cases of environment violators are facilitated, including cases of our own employees. If they question the legality of my authority to grant the permit, let them challenge that authority. Let them challenge the permit I issued in the proper forum. This could be traced out. It could not be determined. The legality of this permit could not be determined in the streets, in media interviews such as this, but in the proper forum, which are the courts. Ang likas na yaman ng bansa ay para sa kapakinabangan ng lahat at hindi para sa ilang negosyante lamang. Responsibilidad ng lahat na kumilos laban sa anumang paglapastangan nito at papanagutin ang sinumang utak ng pagsalaula ng ating kalikasan. Ako si Giga Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.